Good morning, everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Morning, ayan. So, magandang umaga din sa ating mga kapatiran na nandyan po sa online. Kasama natin sila virtually at sila ay sinasamahan tayo sa ating pananambahan at maging sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano? Kabilang na po dyan ay sila Ate Lou. Napakalayo, ano? Pero napakalapit din. Okay? At saka si Kuya Bien at saka si Ate Annabel na nasa Laguna. Si Chelsea ay nanunood lang din sa atin ngayon online. At maging ang ibang mga tagapangarap katulad ni Ate Tessie at saka ni Jenalyn. Maging si Tita Ching na nasa San Mateo at si Ate Tess Galvez na nasa Quezon City. Salamat po sa inyong pagsama sa amin every Sunday, sa inyong pagtsatsaga sa pakikinig ng salita ng Diyos. At maging yung pong mga susubaybay sa atin online ng replay. Kasi meron po akong mga ibang estudyante na nag-PPM sa akin na nakakapanood sila ng ating replay. God bless you all. No? Kayo pong sumasama at nanunood ng ating pangangaral ng salita ng Diyos. Napakahalaga na tunay na every Sunday ay huwag nating ma-miss ang pakikinig ng salita ng Diyos kasi ito po ang magiging gabay sa atin kung paano po natin ihahanda ang ating sarili, kung paano natin tayo kikilos o mag-uugali, no? Hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya naman hindi niya iniwan itong Biblia nang walang kabuluhan na para basahin lang. Kuto ito ay para pag-aralan, pagbulay-bulayan, at higit sa lahat, iangkop sa ating mga buhay. Gusto ko lang pong ibalita sa inyo, kahapon po ay nag-graduate ang ilan po nating kapatiran, ayan, sa Ezra Institute. Yes. Sige, palakpakan po natin sila. Amen. Si Pastor Jello po ay nagtapos ng kanyang diploma in Christian Ministry. Ang major po niya, Advanced Bible Interpretation. Ayan. Kaya medyo makakatulong ng malaki kay Pastor Jello yon sa kanyang pangangaral. Ano? Kasi si Pastor Rick mismo ang kanilang naging rabbi. At yung pong ibang kapatiran natin, si Princess, si Chelsea, si Jen, at saka si Pastor Jason ay nakapagtapos naman ng certificate, okay, in Christian Ministry. Yun. Hindi nga lang namin nakasama si Jason, pero itong tatlo nating mga anak sa pangarap, si Princess, si Chelsea, at si Jen ay nakadalo din kasama ni Pastor Jello doon sa ating Novaliches Christian Community. At maging yung ating mga kapatiran sa Dumaguete ay may mga graduate din doon, pero online na sila ay nanood at nagpapadala ng mga videos at saka ng mga pictures nila na nandun sila nakasubaybay. At ang naging response from the graduating students from the certificate sector, no, ay galing pa po ng Canada. Pero ano lang, recorded lang po yung kanyang speech, tapos pinadala dito sa atin sa Pilipinas. Kaya purihin po ang Panginoon at naniniwala po ako na itong Ezra Institute, basta kung tayo po ay member ng FCC, Fellowship of Christian Communities, na kabilang po ang Servants of Christ doon, ano po yun? Yung Ezra Institute nila ano yun? Ang tawag ni Pastor Rick doon, study now, pay never. Kung kayo'y member ng FCC. Wala pong babayaran. Kaya lang, pagka kayo'y nagdiploma na, may bayad na po ngayon. Okay? Pero yung mga non-FCC, ay sa certificate pa lang may bayad na. At meron pong isang nangaral doon na, si Pastor TJ, nagpatotoo. Graduate din siya ng isang Bible school, pero sabi niya, nung nag-aral uli siya ng Ezra, ay iba daw pala ang dating ng mga teaching sa Ezra. Dahil, hindi naman po sa pero yung mga guru natin doon, mga teachers natin doon, ay puro graduate po ng ATS na medyo malalim talaga
just, no, na nagsunog talaga kami ng mga kilay ng mga panahon na yon. Okay? Karamihan po ng mga guru natin doon. Ako, si Pastor Rick, si Pastor Joel, si Sister Edna, Sister Nati, Pastor Arnel, lahat po kami, puro may pinag-graduate na by Biblical Studies, Christian Education, Counseling, at saka Missions. Kaya angkop po yung mga tinuturo namin and very practical talaga, magagamit sa ministry. Okay? So, sana po ay kung meron pong gustong mag-enroll, ay next year na po ulit. Magbubukas po ulit yung Ezra, May. Tapos magtatapos po ng November, graduation November. Ganun po ang lagi namin schedule sa Ezra. Kaya nga po, sana, kung wala rin lang kayo masyadong ginagawa, ano naman yun, every Tuesdays and Thursdays, 6 to 9 p.m. Itinalaga na po namin yun para hindi na kami nagbabago-bago pa ng schedule, para hindi malito mga estudyante. So maging ang mga estudyante, inihanda na nila ang kanilang sarili na pagdating ng Tuesday, Thursdays, 6 to 9, wala na silang gagawin kundi mag-aral sa Ezra. Okay? Purihin po ang Panginoon sa mga kapatiran na dati pong nagsipagtapos ng Ezra. Alam niyo po ba na marami na rin nagsipagtapos sa Ezra? Ha? Nabanggit na natin ito ng haraan. Pero ang nagtapos na rin po sa atin sa Ezra ay sila Ate Glo, si Kuya Ed, si Henry, si Jeran, si Pastor Jerome. Meron ba ako nakalimutan? Parang sila lang, no? Okay? Kaya sila po yung nagkapagtapos ng certificate at hopefully ay makasama sa diploma course. Ang diploma course po natin ay nahahati po sa 5 specialization. Bible interpretation, katulad nung kinuha ni Pastor Jello. Okay? Bible interpretation, counseling, missions, Christian education, tsaka Christian leadership. Okay? So, kung kayo po, ay, alam nyo po may plano. Nung nag-meeting po kami ng board kagabi, bago kami umuwi, okay? Ay may plano na baka magbukas daw ng something about worship. Okay? Something about worship. Hindi ko alam pero pag-uusapan pa ng susunod na board ang topic na to dahil sa December ay magkakaroon po kami ng election uli ng board members. Okay? So parang 6 months din yun. Ang pag-aaralan nyo is all about worship. Baka kasi kailangan din na maituwid or maitama or maisaayos natin. Ano ba ang dapat na pamamaraan ng pagsamba at kung mapag-aralan nyo lahat ng theology of worship and everything. Okay? The practical application of it. Kaya hopefully ay maituloy ito para makatulong naman sa ating worship team. At kung titingnan po natin, mangilan-ngilan lang po ang sa worship team ng mga ibang mga churches ang dumadalo ng Ezra. Siguro akala nila focus lang sila sa worship. Hindi na nila kailangan ng leadership, counseling, biblical studies, or missions. Anyway, hopefully, meron pong i-raise up pa si Lord ng mga students mula sa Servants of Christ para po doon sa ating Ezra Institute. Isang gusto ko lang pong ibalita yon. At yung mga naka-online, pwede rin po kayo doon. Ang dami po naming estudyante na naka-online lang. No? Nasa Canada, nasa US yung iba, at nasa probinsya yung iba. Okay? Kaya nga po, hindi po magiging hadlang ang distance ngayon sa pag-aaral, hindi katulad nung dati na face-to-face, o kailangan bumiyahe ka, o kung hindi ka makakabiyahe, hindi ka makakapag-aral. Ngayon po, very open na. Okay? So, hopefully, ay maitalaga natin ang ating, at yun po nga palang pag-aaral namin doon, bagamat scholastic ang dating namin, scholarly, pero ibinababa po namin ang level na maiintindihan kami ng mga estudyante. Okay? Kasi sa ATS po talaga scholarly ang approach doon. Pero sa pagtuturo po namin, ibinababa namin yung level na maiintindihan kami ng mga estudyante. Kasi ang dami pong seniors ang nag-aaral, lalo na sa Novaliches Christian Community. Kaya na-appreciate nila ng gusto yung ginagawa nating pag-aaral at pagtuturo. Okay? So, hindi po hadlang. Wala po akong nakikitang hadlang. Nasa atin na lang po kung gugustuhin natin ito o hindi. Okay? Na mag-aral pa. Sa kabila na tayo'y busy, may edad, o kung ano pa man, hindi po hadlang. Dahil sa ginagawa na po ng Lord ang lahat ng paraan para maabot lahat ng tao sa mundo and even sa pamagitan po nitong ating technology.
Kaya to God be the glory. Salamat sa Panginoon dahil sa pinrovide niyang technology, pwede tayong magpatuloy sa pananambahan, sa pag-aaral ng salita niya, at maging sa pag-aaral pa upang ma-enhance pa yung ating ministerial skills. So sa umagang ito, magpapatuloy na po tayo ng ating pag-aaral pa ng salita ng Diyos. Okay? At tayo po ay nasa Luke chapter 12 na, verses 1 to 12. Yun ang ating babasahin. At ito po'y karugtong pa rin nung mga nakaraan nating pag-aaral sa Luke 11. Naalala niyo ba, sa Luke 11, nagsimula ang ating Panginoon doon kung paano mananalangin at pagkatapos ay nagkaroon ng pagkakataon na siya ay inimbitahan ng isang Pharisee para kumain at napansin ng Pharisee na hindi siya naghugas ng kamay. Ayun na, nagsimula yung discourse. Yun yung nakaraan nating pag-aaral. At itong Luke chapter 12, katulad ng nabanggit ko na sa inyo, sa Luke 11, binanggit doon na ang kausap ni Jesus ay mga Pharisees at saka mga scribes. Sa Luke chapter 12, ang kausap na po niya dito disciples niya. Yun, disciples na niya. Kaya nandito tayo ngayon, mag-aaral bilang mga disciples of Jesus Christ, bilang servants of Christ, no? Ano kaya ang mensahe sa atin ng Panginoon? Ito po ang pag-aralan natin dito sa Luke chapter 12, verse 1 to 12, at maging sa mga susunod pang talata. Ang kausap po niya ay mga disciples na niya. Okay? So sigurado wala tayong maririnig na, woe to you. Kasi sa Pharisees tsaka sa scribes, yun ang binabanggit lagi doon. Woe to you, Pharisees! Woe to you, scribes! Sa mga disciples, wala tayong maririnig na gano'n. Ayan. Kaya pakinggan natin kung ano salita ng Diyos dito sa Luke 12, verse 1 to 12. Tumayo po tayong lahat at basahin po natin ang Luke 12, verses 1 to 12. Meanwhile, when a crowd of many thousands had gathered so that they were trampling on one another, Jesus began to speak first to his disciples, saying, "Be on your guard against the yeast of the Pharisees, which is hypocrisy. There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known. What you have said in the dark will be heard in the daylight. And what you have whispered in the ear, in the inner rooms, will be proclaimed from the roofs. I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that can do no more. But I will show you whom you should fear. Fear him who, after the killing of the body, has power to throw you into hell. Yes, I tell you, fear him. Are not 5 sparrows sold for 2 pennies? Yet not one of them is forgotten by God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Do not be afraid. You are worth more than many sparrows. And I tell you, whoever acknowledges me before men, the Son of Man will also acknowledge him before the angels of God. But he who disowns me before men will be disowned before the angels of God. And everyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven. But anyone who blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven. When you are brought before synagogues, rulers, and authorities, do not worry about how you will defend yourselves or what you will say, for the Holy Spirit will teach you at that time what you should say. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Ama, salamat po muli dahil makakarinig na naman kami ng iyong mga salita. Yung pong magbibigay sa amin ng gabay, patnubay, kung paano po kami mamumuhay sa mundong ito. Kung ano ang dapat na inuugali namin, ano ang mga sinasalita namin, mga iniisip namin, ano ang laman ng aming puso.
Kaya Panginoon, salamat mo kasi inihahanda mo kami sa muli mong pagbabalik na kung dumating ka man, anumang oras, ang amin pong buhay at puso ay nakagayak at tuwid sa iyong harapan. Salamat po sa mga salita mo dahil ito po ang magbibigay sa amin ng inspirasyon na mamuhay kami ayon sa iyong kalooban. At hindi lamang po kami mamuhay ng katulad ng sa sanlibutan. Yes, Lord. Hinahangad nga po namin, dumating ka na upang maklubusan po naming maranasan ang iyong kaligtasan. Subalit, anumang oras kang dumating, Panginoon, ihanda mo nga po kami. Ihanda mo po kami na maging matuwid kami sa aming buhay hanggang sa muli mong pagbabalik. Sa iyo po, Panginoon, ang papuri, gabay at luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayong makaupo. Ayan. Muli, good morning sa bawat isa. Okay. Mukhang may kasama sila Gerald. Pwede ba nating i-welcome? Ano pong pangalan nila? Lisel. Yan. Welcome, Lisel, ha? First time mo maka-attend ng ganitong gawain. Okay? Welcome. Yan. Feel at home. Kahit nasa church ka, kinukonsider namin na ito'y tahanan. Okay? So, everyone, no? Let us always feel at home. Kung kayo gustong magkape, pwede kayo magtimpla ng kape. Kung may kape. Diba? Yun laang. Okay? So, again, salamat sa Panginoon sa pagtatagpo niya sa atin tuwing araw ng linggo. At ito pong ating pinag-aralan ng mga nakaraan, natatandaan niyo yung pinaka-topic for the past 2 Sundays. Ano yung pinaka-topic natin? It's all about are you in or are you out? Yeah? Tama, no? Tapos binanggit natin doon na there is no neutral ground as far as the Lord Jesus is concerned. Okay? Sinasabi niya, who He is not with me is against me. There is no neutral ground. Bagamat sa sanlibutan ay parang laging may leeway. No? Hindi, marami. There are so many ways. There is only one way. Bakit naman sasabihin ni Jesus na I am the way, the truth, and the life kung there are other ways pala? Ano? Kaya nga nagagabayan tayo ng salita ng Diyos. Kasi those are worldly philosophies na kumakalat. Kaya medyo magkakaroon ng confusion. Pagka tayo nakinig sa mga tao, siyempre, iba't-iba ang magiging philosophy nila or principles, pero we need to understand that there is the Bible given to us by God. Pinreserve ito ng Panginoon. There was time na during the Dark Ages na pinasusunog lahat ng Biblia, pero nanatili pa rin ang salita ng Diyos. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Kaya nga po, itong ating salita ng Diyos, ang atin pong magiging gabay hanggang sa mga susunod na generation. Mananatili po ito. Dahil ayaw ng Panginoon na wala tayong gabay kung paano po natin makikita kung ano ang kalooban ng Diyos para sa mga tao. Kaya nga po, ito po ang ating panuntunan ng buhay. Ito po yung ating pag-aaralan every Sunday. Kaya nga po, dalangin ko na sundan natin. There is only one way, sinasabi ni Jesus, na he who is not with me is against me. There is no neutral ground. At pagkatapos, napag-aralan po natin na how can we be sure that we are on God's side? Based from Luke 11 na pinag-aralan natin, di ba? Na nakita po natin na isa sa mga one of the ways or means that we can be sure of ourselves if we are on God's side is when we avoid hypocrisy. Okay? Kung iiwasan natin ang pagiging mapagpaimbabaw, pretender, di ba? Or nakamaskara. Ayan. Okay? So, yun po ang sinasabi ng ating Panginoon. Dahil yung mga Pharisees at saka mga scribes ay puro mga talagang hypocrites.
Direct yung sinabi ng Panginoon yun. No? Woe to you! Woe to you! Woe to you! Now, ang isang tanong ko kasi, tayo kayang mga Christians, yan, pwede kayang manatili pa tayong nasa side down ni Jesus, pero nakamaskara lang pala tayo? Ibig sabihin, nandito pala talaga tayo sa kabilang side. Yan ang ating pinag-aralan for the past 2 weeks. No? Actually, hindi lang, 2 weeks natin pinag-aaralan yung avoiding hypocrisy. Kasi yan po ang sinasabi ng Panginoon. Huwag mong sabihin na ikaw ay nandito sa side ko, pero ikaw ay ito ang pag-uugali mo, ito ang ikinikilos mo, ito ang salita mo. Okay? Baka wala ka talaga dito sa side ko. Baka nandyan ka, nagpapanggap ka lang na nandito ka sa side ko. Yun ang pinag-aaralan natin for the past 2 weeks. Kaya nga po maging makinig na tayo sa salita ng Diyos. Dahil baka mamaya hindi natin ini-evaluate ang sarili natin, hindi tayo nagbabago, talaga bang nandito ako sa side? Bakit ganito ugali ko? Pag sa ibang tao, no, nakaharap tayo, okay? Parang napaka-linis-linis natin. Pero pagka tayo na ang nandun sa loob, naku, yun yung sinasabi ni Jesus sa mga Pharisees. Nililinis nyo yung labas ng inyong mga kopa ninyo, ng inyong mga tasa, pero yung loob, madumi. Okay? Sino ba naman ang iinom sa maduming tasa? Malinis nga yung labas, makintab. Pero yung loob, ano ba yan? Bakit may dumi? Sino naman ang iinom doon, di ba? Ew. Kaya nga po, kailangan, tingnan natin ang ating, evaluate po natin, kasi alam niyo po, ang role ko lang ay mangaral, magturo, nung sinasabi ng salita ng Diyos. Pero nasa atin pong individual accountability sa ating Panginoon. Maging ako. Okay? Dapat i-check ko rin ang sarili ko. Okay? Nasa atin po ang individual accountability before God, and the final judgment will doon na makikita kung nasaan na tayo. Kaya nga kailangan mag-ingat po tayo, Dahil baka mamaya, hindi natin napapansin, wala pala talaga tayo sa side ni Lord. Nandito lang tayo. Nasama lang kasi tayo. Nasabay. Nauso. Okay? Usong-uso kasi ngayon yung mga born again na yan sige, makinig nga tayo, mapakinggan. Sama nga ako, pero wala naman pala talaga sa puso natin yung pakikinig at pag-aangkop ng salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga po mag-ingat tayo doon. Nananatili pa rin po yung topic of hypocrisy dito sa first part ng Luke chapter 12. But this time, ang kausap niya, mga alagad na. Directly, sa Luke 11, in-address niya yung mga Pharisees at saka scribes of the law that they are hypocrites. Mga hipokrito kayo, mapag-imbabaw. Ganito ginagawa ninyo. Pero sa totoo lang, ito kayo. So parang sinasabi niya, you are pretending to other people that you are so religious. Seemingly you are on God's side. Pero sa totoo lang, nandito kayo sa kabila. Avoid hypocrisy. Yun ang sinasabi ni Jesus, ano? Pero nakita natin na yung mga Pharisees tsaka scribes, instead na magkaroon ng pagbabago, instead na matransform, ay nako, na-offend pa sila doon sa sinabi ni Jesus. At lalo pa silang nag-isip kung paano nila huhulihin si Jesus sa kanyang mga pananalita. Kaya inaabangan nila ang bawat kilos ni Jesus dito. Okay? So, ang nangyari ngayon, bumaling na si Jesus pagdating ng Luke chapter 12. So, tingnan natin yung okasyon kung paano nangyari dito at pinagpatuloy ni Jesus ang topic of hypocrisy sa oras na to. Pero tingnan po natin, ang okasyon. Meanwhile, when a crowd of many thousands had gathered, dami nun, many thousands. Sa dami ng mga nakikinig na kay Jesus, libo-libo na yon. Okay? Libo-libo na. So that they were trampling on one another. Okay? Nagkakagulo na sila, nagkakaapakan na sila sa isa't isa. Kayo ba'y nakaranas na ng ganon? Yung sobrang dami ng tao?
Tapos pwede magkaroon ng stampede. Okay? Nung one time na ako na-invite no sa may bandang San Jose, no, ng Holy Week, Biyernes Santo. Kaila Ami ba, yung anak ni Ate V, in-invite nila ako sa church nila para mag-speak. Okay? Bumaybay ako, papunta. Pauwi, ang daming tao na papunta ng grotto. Yung kotse, talagang halos di ka makausad kasi kaliwat, kanan, harapan at likod, puro tao. Hindi ka naman pwede magmadalit, magbusina. Grabe, sabi. Alam nyo, natatakot ako noon. Nung oras na yun, nagpipray na lang ako na, Lord, wag sanang magkaroon ng gulo. Anytime na magkaroon ng gulo doon, magkabatuhan, hindi mo alam kung saan magsisimula. May isang bumato lang doon at pagkatapos magkagulo, nako, nandun ka sa gitna. Kaya medyo may fear na ako noong oras na yon. Dinadaan ko na lang sa panalangin na Lord, nawa, walang mangyaring kaguluhan dito. Okay? So, yung trampling on one another, ganun na nangyayari. Nagkakaapakan na sila, naguunahan. Why? Gusto nila makapakinig sa ating Panginoon sa kanyang pagtuturo So, medyo may threat na rin, ano? Pero ang ating Panginoon, kinausap na yung kanyang mga alagad. Siguro, Jesus is sensing fear in the hearts of His disciples, kaya binigyan niya ng warning. Pero hindi fear ang kanyang in-address. Sabi niya, be on your guard against the yeast of the Pharisees. Alam niyo yung yeast, di ba? Pampaalsa, yung libadura. Okay? So, pagka may libadura ka at ginamit mo yun, aalsa ngayon yung... So, ingatan ninyo yung yeast na yon. Kasi, aalsa yan. Ano yung yeast ng mga Pharisees? Hypocrisy. Yun ang pampaalsa nila. Ibig sabihin, yung hypocrisy ng tao, nakakahawa. Yun ang ibig sabihin ng yeast, no? Okay? Contagious. Pwedeng dumami kayo, na pare-pareho kayong mga hipokrito na. Kaya winarningan niya ang kanyang mga alagad, be on your guard. Okay? Be watchful na huwag kayong matulad sa mga Pharisees na nagpapanggap na sila'y on God's side, pero sa totoo lang, on the other side. Okay? Be on your guard about their hypocrisy. Kasi, nakakahawa yan. Nakakahawa ang isang pagiging mapagpaimbabaw. So, halimbawa, nakita natin yung kasama natin. Nagsisimba. Umaattend ng church, no? Talaga. Kumakanta. Kasi inutusan tayo ng Panginoon. Sing unto the Lord. So, kumakanta tayo. Pero talaga, deep in our hearts, pa naman tong katabi ko? Ang lakas makataas ng kamay. Nakaka-istorbo sa akin. Okay? Para hindi po kayo ma-istorbo, lumipat kayo sa bandang likod. Malaya kayo, no? Pero iba, no? Nagtatalo na, nagkaapakan na. Ito, kanta ka ng kanta ng worship. Pagkatapos, nasasaktan ka. So, parang ang nakikita natin na baka naman mamaya nahahawa na tayo. Naakala ng ibang tao, worship na worship siya, Pero yun pala, sa isip, ano pa naman itong katabi ko? Ang baho-baho. Sana babanihan niya kamay niya. So again, baka mamaya iba yung ating pagsamba. Nakakahawa po ang pagiging mapagpaimbabaw. Okay? Or, kung minsan, nakikita ng mga tao, nagpipray tayo, katulad ng mga Pharisees. Pero yung prayer natin is not from the heart. Yung prayer natin, kinokopya lang natin kung minsan. Narinig ko kay pastor, ganito siya mananangin. Siguro ganun din dapat. Kasi pastor siya, no? Okay? Huwag po natin gagawin ito. Dapat from the heart. At hindi yung parang nangungopya lang tayo na parang nagiging mapagpaimbabaw lang tayo. Or, na-require lang tayo. Or, kumatanggap tayo ng ostya, ng communion. Katulad ng last week, nag-communion tayo. Pero, in our hearts, we are not moved by the symbol of that communion. That Jesus died on the cross. Ibinigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, upang tayo ay maligtas.
Dapat habang tayo ay nagkokomunyon, iniisip natin yun. Okay? On the night He was betrayed, di ba? Kaya nga, sinasabi ng Panginoon na kung ano yon, ibinigay niya ang kanyang buhay, sana makita po natin ang value ng communion. You know, God wants our hearts. Mga kapatid, mga anak, ang gusto ng Panginoon, hindi yung umaattend ako ng church kasi kailangan ko, kasi sinabi sa akin, kasi napilitan ako, kasi nahihiya ako pagka hindi ako umattend. Bibisitahin ako ni pastor. God wants your heart. Hindi dahil sa tao, kundi dahil gusto natin sambahin ang ating Panginoon. Okay? It is not our actions per se, kundi yung puso natin una sa lahat ang makita natin. At yun ang sinasabi ni Jesus dito. Ingatan ninyo yung mga mapagpaimbabaw na mga Pharisees na yan kasi baka mahawa kayo. Beware or be on your guard against the yeast of the Pharisees, which is hypocrisy. Walang kwenta po ang maging mapag-ibambaw. Walang kwenta po yung maging plastic tayo. Okay? Walang kwenta po. Bakit? Binanggit ni Jesus yung fallacy of hypocrisy. Kung bakit walang kwenta yan. Pagdating doon sa verse 2 hanggang verse 3, there is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known. When you have said in the dark, what you have said in the dark will be heard in the daylight. And what you have whispered in the ear, in the inner rooms, will be proclaimed from the roofs. Okay? Walang kwenta po yung maging plastic tayo kasi kung ano man ang laman ng puso natin, mahahayag yun pagdating ng araw. Yung bang may binulong ka sa isang kapatiran, uy, alam mo ba, si pastor, ganito yan, ganyan, ganyan. Huwag kang mag-alala. Hindi man makarating kay pastor yun, nakarating kay Lord yun. Uy, alam mo ba, si ate, ganito yan, ganyan, ganyan. Huwag kang mag-alala. Hindi man makarating kay ate yun, nakarating kay Lord yun. Bakit? Yung sinabi ni Lord, walang sino man ang nagtago ang hindi mahayag kung ano ang kanyang ginagawa at kung ano ang kanyang sinasabi kahit pabulong. Kala natin kung minsan, di ba? Ay, alam mo ba siya? Huwag ka maingaya. Kala mo hindi naririnig yun? Naririnig ni Lord yun. Huwag kang plastic. Sad to say, sorry Masyado naman ako nagiging judgmental. No? Pero sinasabi ko lang sa inyo, magbago tayo, di ba? Sa tulong naman at biyaya ng Diyos Pwede natin naman hilingin yun Lord, baguhin mo po ako. Okay? Baguhin mo po ako. Pagkatapos, pagka nandyan yung tukso, nagchichismisan sila. Oh, alam niyo ba? Ganito, ganyan. Uy, alam niyo rin ba? Sumabay ka rin sa tukso ng pagiging marites. Okay? Ay, wala na. Iwasan mo yung tukso. Alam niyo, ito di ba nabagay ko sa inyo Ito yung tukso, yung pagkilos ng tukso. Okay? Na panay ang kape ko ng mga nakaraan, kaya nag-vertigo ako. And on Friday, nag-face-to-face kami. Okay? Bibili ko ng merienda. Punta ako doon sa Mercury Drug. Yun yung pinakamalapit na merienda. Bumili ko ng mga biskwit pagkatapos. Pagbukas ko ng parang freezer nila doon, nakita ko yung caramel macchiato. Yung great taste na caramel macchiato. Talagang natutokso ako, sabi ko sa inyo. Sabi ko, minsan lang naman to, hindi naman ako mauulit na Grabe talaga, tukso. Lakas ng tukso, sabi ko sa inyo. Pero, hindi na pala. Kasi nag-vertigo na naman ako. Ayoko na. Kailangan you have the will kahit na kung minsan sinasabihan ka na ng Panginoon, kung magpapadala ka sa tukso, wala ka, tapos ka.
Kaya nga halimbawa, no, nagpipray ka, Lord, tanggalin mo sa akin ito, ayoko na ng ganitong ugali, na ako'y naninyismis, naninirang puri ng ibang tao. Tapos ito, biglang mapunta ka sa isang grupo na lahat sila, sinisiraan sa ganito, sasabay ka din. Pigilan mo sarili mo, self-control, one of the fruit of the Holy Spirit, di ba? Dahil kung hindi, baka bumigay tayo. Pagdating doon sa school, nung nagtuturo na ako, yung may 3 o'clock kami na 1 to 3, tapos 3 to 5. Yung bago mag 3 to 5, naku, may isang estudyante doon, naglibre ng kape sa lahat ng kaklase niya. At pati siyempre si Sir, binigyan ng kape. Talagang binigyan na ako. Sabi ko, ando na naman yung tukso pero kinuha ko na nilagay ko na sa mesa ko Tapos, kayo na lang uminom, bahala na kayo dyan kasi bawal sa akin yan. Alam nyo, kailangan talaga i-exercise natin yun. Yung bang sinasabi ng Panginoon na yung pag-uugali natin, katulad ng ginagawa ng mga hipokrito na akala natin, ang bait-bait natin sa harapan ng tao, pero pag nakatalikod, ay nako, sinasabi ko sa inyo, patawarin tayo ng Diyos. Pero ganun pa man, kailangan magbago tayo para ipakita natin na hindi talaga tayo nandito. Kasi ang slander ay isa sa mga kasalanan. Alam niyo ba yung slander? Paninirang puri. Panyinyismis. Okay? So, kasama yun, Sooner or later, anuman ang binulong mo o binulong natin sa ibang tao, kaya akala natin, di narinig ng tao yon, narinig tayo ng Diyos. Narinig tayo ng Diyos. At mahahayag yon pagdating ng araw. Kahit yung pabulong lang na ginawa natin. Okay? So ngayon, makikita natin na sana huminto na tayo sa pagiging hipokrito din. Katulad ng mga Pharisees. Kasi may fallacy of hypocrisy. Sablay din ang pagiging, akala natin na tayo ay nagtatagumpay sa ating pagiging pagpapanggap. Hindi. Mahayag at mahayag later yun. Akala natin na tayo nagiging successful na, akala ni Pastor siguro talagang Christian ako kasi ganito. Hindi, mahayag yun. At hindi si Pastor ang maghahayag nun. Ang Diyos. Huwag natin titingnan si Pastor. Dahil si Pastor instrumento lang, pero ang Diyos ang dapat pinaglilingkuran natin. Talaga bang kalugod-lugod ang ginagawa natin sa harapan ng ating Diyos? Ang mga Pharisees, di na baga kalugod-lugod ang ginagawa nila sa harapan ng tao, pero hindi sa harapan ng Diyos. Bakit? Nakikita ang puso nila na sila'y nagpapanggap lang. So, fallacy of hypocrisy. Pero alam nyo, meron po ako isang na-discover. Pwede kaya, ito pwede, kasi nang ginagawa na ng mga Pharisees, pwede kaya na yung mga nandito sa side ng kaaway, magpanggap na nandito sila sa side ng Diyos. Pwede, di ba? Yun yung madalas nating illustration Ito ngayon tanong ko. Pwede kaya na ang isang Christian, ibig sabihin, nandito siya sa side ni Lord. Pwede kaya na nandito siya sa side ni Lord, pero nagpapanggap siya na siya ay unbeliever? Pwede ba yun? Christian ka, pero magpapanggap ka na ikaw ay unbeliever. Ha? Bakit mo gagawin yun? Di ba? Yun ang tanong. Bakit mo gagawin yun? Na Christian ka, magpapanggap ka na unbeliever. Christians, ito sabi ko dyan, Christians may be tempted to be hypocritical because of what? Tingin nyo, because of what? Bakit ako magpapanggap na ako'y Christian, pero magpapanggap ako na unbeliever? Ha? Mare, gusto mag-compromise? Ha? Nahihiya? Nahiya siya na matawag na Christian? Ano pa? Sa inyo? Takot? Si Chona talaga. Ito, pwede ito mag-aaral ng hermeneutics to Ang nakita ko po dito, because of fear of men. At yun ang kanyang sinabi dito
sa mga susunod na talata. Okay? Wag muna yan. Ay, wag muna yan. Mamaya na. Okay? Sa mga susunod na talata. Okay? Kung minsan tayo ay natatakot sa tao. Kaya kahit tayo Christian na, magpapanggap tayo na tayo ay unbeliever. At may isang illustration ito na nangyari kay 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 Peter at kay Paul. Pero later ko nakikwento yon kasi gusto ko muna ipaliwanag sa inyo na ang ating Panginoon, nung kinausap niya ang kanyang mga alagad, okay? Inihanda na niya ang kanyang mga alagad. Dahil sooner or later, siya ay ipapako na. Bagamat matagal pa itong kwentuhan natin kasi iisa-isahin pa natin yung mga teachings ni Jesus, yung pagpunta nila ng Jerusalem, tapos yung sufferings pa niya, pero inihahanda na niya at this point ang kanyang mga alagad kung ano dapat nilang gawin. Kasi sooner or later, pagka siya ay napako na doon, sila man ay ipe-persecute. Okay? Kaya inihanda na niya ang kanyang mga alagad. Ihanda nyo na. Hostile, magiging malupit ang tao sa inyo. Kung paano gagawin nila sa akin, ganun din ang gagawin nila sa inyo. Okay? So, iniisa-isa na niya na ihanda ang kanyang mga alagad kung ano ang dapat nilang gawin, lalo na sa panahon na wala na si Jesus. Okay? Ito na yon, isa na to. Susunod na linggo, another thing, ang paghahanda na gagawin sa atin ng Lord. Sa susunod na linggo, another preparation ang ihahanda sa atin ng Panginoon. Okay? Pero inuna niya ang hypocrisy. Huwag kang maging plastic. Hindi naman dahil sa ikaw ay unbeliever na nagpapanggap na believer, okay? Kundi baka mamaya ikaw ay believer pero nagpapanggap ka na unbeliever kasi may takot ka sa tao. Because of fear. Ito tingnan nyo ito si Peter at saka si Paul nagkaroon ng ganitong issue sa Galatians chapter 2 verses 11 to 13. When Peter came to Antioch, sabi ni Paul, I opposed him to his face. Hinarap niya si Peter. Si Paul, hinarap niya. Mas nauna si Peter, kaysa kay Paul, di ba? Si Peter talagang kasama ni Jesus yun. Narinig niya yung tinuturo ni Jesus. Pero ito si Paul, ang humarap kay Peter. Before certain man came from James, pag sinabing from James, from Jerusalem yon. Kasi si James ang leader ng Council of Jerusalem. Kaya, from Jerusalem. Before certain man came from Jerusalem, Peter used to eat with the Gentiles. Galatians, no? Tinuturuan, Ang Galatian ay isang church na puno ng mga Gentiles. Nung una daw, bago dumating yung mga Hudyo mula sa Jerusalem, na Christians din, probably, doon sa kanilang lugar, sa Galatia, no? Peter used to eat with the Gentiles. But when they arrived, nung dumating itong mga taong ito, he began to draw back and separate himself from the Gentiles because he was afraid of those who belonged to the circumcision group. He was afraid, maging si Peter, he was afraid because of the circumcision group. The other Jews joined him in his hypocrisy. Okay? So maging si Paul, yun ang description niya ng hypocrisy. Bakit naging hypocrite si Peter? Na parang nung una kausap niya mga Gentiles, nung dumating ang mga Jews, hinarap na niya to, iniwasan niya itong mga to. Bakit? Nag-take sides ka na ulit, Bakit? Hypocrisy. Bakit? Fear. And by their hypocrisy, even Barnabas was led astray. Maging siya ay naging biktima, nadamay, nahawa. Kaya yun sinasabi ni Jesus, nakakahawa po ang maging hipokrito. Okay? Now, tinuloy ni Paul, when I saw that they were not acting in line with the truth of the gospel, I said to Peter in front of them all, wow, hindi man lang niya sinet aside, Peter, sandali, kausapin lang kita Dito tayo. Hindi. In front of them all,
nirebuke niya si Peter. You are a Jew? And yet you live like a Gentile and not like a Jew? How is it that you force Gentiles to follow Jewish customs? Ano yung Jewish customs? Isa sa mga Jewish customs is hindi sila nakikihalubilo sa mga Gentiles. Kasi tinuturing nila mga Gentiles madudumi. Parang katulad uli nung cup, no? Ang tingin nila sa mga Gentiles madudumi, pero sila, siguro madumi labas, pero sila hindi nila nakita na madumi loob nila. Okay? How is it that you force Gentiles to follow Jewish customs? Hindi dapat ganyan yan. Pati na yung circumcision, another Jewish custom yun. Yet, itong si Peter, naging biktima din ng hypocrisy. Nahawa pati si Barnabas. Anong ginawa ni Paul? Right to his face, sinabihan niya. Alam mo, pag may nakita tayo nagkakamali, dapat sabihan natin right to his face siguro pwede natin isang tabi. Huwag naman hiyain sa buong grupo. Sa tabi lang natin. Pwede naman yun Si Paul lang ang may kayang gumawa nun. Okay? Hindi ko po kaya kung gaya ko rin yun, naharap-harapan. Pero itabi. Pwede naman na tayo itabi at ituwid. Katulad ng ginawa pero yung ginawa ni Paul, harap-harapan. Alam niyo po, isa sa mga nabanggit natin yun nung nakaraan, yung pagiging hipokrito ng mga scribes. Okay? Na parang nagtayo sila ng monumento ng mga propeta na pinatay ng kanilang mga forefathers. Parang okay na nagtayo kami ng monumento Pero pareho lang sila ng ugali ng forefathers nila, ng mga ninuno. Kaya pinapatay ng mga ninuno nila ang mga propeta dahil ayaw nilang pakinggan ang salita ng Diyos sa kanila, sa pamagitan ng propeta. Itong mga eskriba ngayon, nagtayo naman sila ng monumento, pero the same thing ang pag-uugali nila. Ayaw din nilang pakinggan ang propeta na nandun sa harapan nila during that time. Walang iba kundi si Jesus, ang dakilang propeta. Pero sabihin pa nila na tinayuan nga namin sila ng mga monumento Sa totoo lang pareho lang kayo ng mga ninuno ninyo. Okay? Kung minsan, ganito po nangyayari sa atin. Yung kasalanan ng iba, pinagtatakpan natin, imbis na ituwid natin. Hindi kaya nagiging hipokrito tayo nun? Katulad, kaya nga sinasabi ni Paul, mali ka, Peter. Kasalanan. Bakit mo ginagawa yan? Kaninang wala pa yung mga taga-Jerusalem, nakikihalubilo ka. Ngayon nandyan sila, iniwasan mo na sila. Mali ka, Peter. Tinuwid ni Paul si Peter. Okay? Pagka merong makasalanang ginagawa ang isang kapatid, ituwid natin, hindi natin yung pwedeng isang tabi. Ay, palampasin na lang natin. Kasi, mahina na, may sakit, matanda na. Naalala ko tuloy sinabi ni Oliver, isa sa mga natutunan ko kay Oliver, yung tyranny of the weak. The tyranny of the weak. Nabangga si Oliver ng isang matanda dati. Naatrasan siya. Nakaganon yung kotse ni Oliver. Bang! Lumabas yung driver. Nagkataon yung driver matanda. Okay? Sabi sa kanya, bakit mo binangga? Sabi ni Oliver, meron pong camera. Kayo po bumangga sa akin. So, buti, kaya nga yung mga kotse natin, sana may camera, para nakikita ko ano nangyayari. Eto na ngayon, bumalik yung driver sa kotse niya, iniwanan siya. So, ang ginawa ni Oliver, hinabol, tinignan yung plaka, ni-report. Ni-report sa pulis, di ba? Okay. Dumating ang time na binigyan ng sampina yung matanda. Okay? Para sa ganon, pumunta doon mag-uusap sila tungkol doon. Okay? Pag-uusapan nila yung pagkakabangga. Eto na ngayon, yung matanda, alam niyo kung ano nangyari. Pagdating, ay naku, may kasamang iba. At saka parang, uugod-ugod na. Ayan. The tyranny of the weak. Di ba? Alam natin yan, di ba? Pagka may kasalanan yung iba, nagkakaroon bigla ng mga kas dito sa liig. nagiging lumpo na naka-wheelchair. The tyranny of the weak. Na kung minsan, palampasin mo na kasi matanda naman Di ba? Minsan palalampasin mo na kasi matanda naman Kung minsan ganun tayo ayaw na nating ituwid dahil matanda na hayaan mo na lang. Hindi po
Kung kailangang ituwid ang isang kasalanan ginagawa ng isang kapatid natin, ituwid natin. Okay? Kasi nagiging hipokrito siya na akala niya Christian siya pero baka hindi niya ginagawa ang pagiging Kristiyano dahil sa kanyang lumalabas sa kanyang bibig, sa kanyang pag-uugali, sa kanyang pagtrato sa ibang tao. Ituwid po natin yun. Okay? Ituwid natin. Sure. Kuya, ate, yan. Okay. Kung ayaw nila makinig, ay bahala na sila sa Panginoon. Pero ginawa na natin role natin sa pagtutuwid para maiwasan na maging hipokrito sila. Okay? Si Peter, ganun ang ginawa. Eto na ngayon, pagdating ng matanda na may kasama ng anak, sana po, patawarin nyo kasi may edad na po yung tatay ko Sabi ng pulis na nandun, yun naman po pala matanda na po yung tatay nyo. Bakit pinapayagan nyo po pong magmaneho? Yun. Okay? Kaya yung pulis, yung righteous na justice, kinampihan si Oliver. Sige, magbayad na lang po kayo ng damage. Ayun. Dahil kung hindi, alam nga namang ipakulong mo pa yung matanda, di ba? Bayad na lang kayo. Okay. So, ganun po nangyari, no? Kung yung sanlibutan nga, nagtutuwid tapos tayo mga Christians, di tayo nagtutuwid. Para maiwasan kung sino man ang mga hipokrito. Na baka mamaya, na talagang nandun sila sa kabila, akala nila nandito sila. Matitest ngayon yung puso natin. Tinutuwid tayo, tapos ayaw natin magpatuwid. Lalong matitest ang puso natin. The more na mahahayag pagdating ng araw kung ano yung mga ugali natin. Okay? So ngayon, balikan natin ito ngayon si Jesus. Kung bakit na ang hypocrisy ay, ang nagdudulot nito kuminsan ay fear. Dahil dun sa verse 1, nabanggit ko na kanina yon. A crowd of many thousands have gathered, and so they were trampling on one another. Siguro, nakakaramdam din ng takot yung mga alagad, Kasi nagkakagulo na. At alam nila na si Jesus, na-offend itong mga Pharisees tsaka mga scribes. Baka mamaya, pagkaguluhan at sila ay damay. Now, pagdating ng verse 4, sinabi ni Jesus sa kanila, I tell you, my friends, huwag kayong mag-alala. Do not be afraid of those who kill the body. Siguro, andun yung takot na baka mamaya matay kami dito Nagkakagulo sila Baka mamaya madamay kami. Hindi naman alam kung saan ba sila, ano ba ang dahilan. Pero isang dahilan ay papunta sila lahat kay Jesus. Okay? So, we fear men because of what they can do against us. Okay? Yun ang isang dahilan kung bakit tayo natatakot sa tao. Kasi kung ano magagawa ng tao sa atin. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanila, do not be afraid of those who kill the body. Siguro yun ang pinaka-utmost na magagawa ng tao sa atin, patayin tayo. Pero pwedeng i-persecute tayo, i-ridicule tayo, okay? I-taunt tayo at kung ano-ano pa. Pero definitely, kung minsan, ito ang dahilan kung bakit nagiging parang unbeliever tayo. Kasi natatakot tayo kung anong gagawin sa atin ng mga kaopisina natin. Ayokong magpahalata na Christian ako. Ayokong makita nilang nagbabasa ako ng Bible. Kasi baka pagtawanan nila ako. Yan. Mga nasa school, di ba? Pagka nasa school, sasabayan natin kung ano ginagawa ng sanlibutan. Pero ayaw nating ipahalata na tayo'y Christian. Kasi baka mamaya pagtawanan nila ako, baka mamaya ay kutsain nila ako, layuan na nila ako. Okay? Fear of men. We want the approval of men rather than the approval of God. Kaya kung minsan, magsisinungaling tayo. Okay? Okay? Magwi-withdraw tayo. Alam niyo po, yung pong takot sa tao, nakakaalipin po yun. Nakakaalipin kung tayo may takot sa tao, kung ano ang gagawin nila sa atin. Kaya nga, si Jesus, ito na ngayon ang exhortation niya sa kanyang mga alagad. I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body. Sa verse 4 and 5. And after that, can do no more. Wala nang magagawa.
Pagkatapos patayin ng katawan, wala na, hanggang doon na lang. I tell you, and I will show you whom you should fear. Fear Him, who, after killing the body, pwedeng patayin ka. Pero, He has the power to throw you into hell. Yes, I tell you, fear Him. Yun ang katakutan po natin. Halimbawa, mayroong nagchichismis sa atin. Tapos instead na ituwid natin, hindi natin itutuwid kasi natatakot tayo na baka may layuan tayo nitong taong ito. Baka may pagtawanan tayo nitong taong ito. Layuan ka man, pagtawanan ka man, hanggang doon na lang siya. Pero merong isang Diyos, okay, na kilala tayo. Okay? At saka alam kung ano laman ng puso natin. Yun ang dapat katakutan natin. Kasi, yun ang magdalagay sa atin sa impyerno. He has the power to throw us into hell if we do not fear Him. If we are still hypocrites. Okay? Do not be afraid of these religious leaders. Yun ang sinasabi ni Jesus sa kanila. Okay? Kasi pagdating ng araw, gagawin itong mga religious leaders na to ang miserableng buhay kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Kaya inihahanda na niya ang kanyang mga alagad eh. Pagdating ng araw. Okay? Kung ano ang gagawin nila sa akin, gagawin din nila sa inyo. Papatayin nila ako, papapatay din nila kayo. But do not fear that. Ang dapat niyong katakutan, yung pagkatapos mamatay ang katawan, the one who has the power to throw you into the hell, yun ang dapat ninyong katakutan. Kaya parang sinasabi niya sa kanyang mga alagad, okay? Huwag kayong matakot, ha? Kasi pagdating ng araw, papapatay din kayo. Pero, walang kwenta yun. Ang katakutan nyo, yung kayang dalhin yung katawan ninyo na namatay doon sa impyerno. At tanging Diyos lang ang makakagawa nun. Okay? So, mga anak, mga kapatid, mga magulang, huwag tayong matatakot sa tao kung tayo layuan nila or pagtawanan nila or kainisan nila dahil tinutuwid natin sila. Huwag tayong matakot doon. Kasi dapat natin gawin yun. Pero ang katakutan natin ay ang ating Diyos. Okay? So, yung pong nakita ko pong topic dito, why fear God rather than man? Because God has the power over eternity. Hanggang dito lang ang kayang gawin ng tao sa atin. Pero ang Diyos, over eternity. Over eternity. Siya ang dapat nating katakutan. Naalala ko si Shadrach, Meshach, and Abednego. Sa Daniel chapter 3, nilagay ko na yung verses dyan. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king. Si King Nebuchadnezzar nagpagawa ng napakalaking rebulto. At sinabi niya, ang sino mang sasamba, ang sino mang hindi yuyuko at luluhod sa napakalaking rebulto na to, pag nagtugtugan na yung mga instrumento, ay ipatatapon sa pugon ng apoy. Okay? Yan ang kwento dyan sa Daniel. So nagtayo sila ng malaking rebulto, kailangan lahat ng tao, pag tumugtog ng mga instrumento, yuyuko at luluhod dun sa rebulto. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi lumuhod. Kaya pinatawag sila ni Nebuchadnezzar. At sabi, hindi nyo ba narinig yung instructions ko? At nakita nyo naman lahat ng tao nakayuko na. Bakit hindi pa kayo nayumuko? Bakit nanatili kayo nakatayo? Hindi nyo ba alam na pag palalagay ko kayo sa furnace of fire? Sabi na ng tatlo, oh, Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it. And He will rescue us from your hand, O King. But, meron siyang but doon. Okay? Even if He does not. Okay?
So, yung kuminsan, ang sinasabi ng iba, hanggang doon lang sa umpisa eh. Kaya kahit na ano pong init ng sitwasyon natin sa buhay, tayo ililigtas ng Diyos. Huwag po kayong mag-alala. Ililigtas po tayo lagi sa ating mga... paano kung hindi nga natin naranasan yun? Kaya nga si Shadrach, Meshach, and Abednego ang sinabi, but if he does not, even if he does not, we want you to know, O King, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Hindi pa rin po kami yuyuko. Kahit na, ibig sabihin, matuto kami doon sa nag-aalab na apoy. Hindi pa rin po kami yuyuko. Bakit? Alam nila violation yon ng command ng Diyos. Kahit na ayaw tayong pakinggan, ay kahit anong gawin mo, kahit ayawan mo ako, mananatili ako na nandito at hindi ako magpapaka-hipokrito sa iyo. Gusto kong ituwid ka, pero kung ayaw mo, so be it. Iba na lang. Magfo-focus na lang ako sa iba. Okay? Sana makita po natin na God has the power over eternity at siya ang dapat nating katakutan. Hindi ang tao. Huwag po ninyong katakutan si pastor, ha? Baka nagpapanggap kayo na punta tayo ng church. Kasi si pastor kakahiya Kasi si pastor magtatanong. Kasi si pastor maghihingi ng reflection. Di ba? Akisha, Irene. Pero si Irene naman no? Pag uma-absent siya, nagbibigay ng reflection talaga yan. Kaya na-appreciate ko, no? Okay? Huwag po, ang katakutan nyo ang Diyos. Tatanungin tayo pagdating ng araw ng Diyos Ano ba nangyari? Ba't di ka pa nadalo? Kasi po, Naku. Okay? Ang katakutan natin ang Diyos. Ayan. Okay? So kahit na itong mga kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach, at Abednego, inilagay sa pugon. Hindi. Ang dami pong tao sa Biblia na may death threat sa kanila, pero nanatili silang may takot sa Diyos. Si Daniel, pinagsabihan sila, no? Wala dapat makitang nananalangin sa kanila. Dapat nananalangin lang kay King Nebuchadnezzar. Hindi ko maalala, hindi na yata si King Nebuchadnezzar noon. Darius na yata, Cyrus. Okay? Anyway, ang ginawa ng mga tao, nakita nila si Daniel na nagpipray, King Cyrus, magpirma ka na lahat ng mga mananalangin ng hindi sa'yo ay dapat itapon sa mga den of lions. Okay? Tapon sa mga leon. May death threat, Pero anong ginawa ni Daniel? Teka, may death threat tayo. Kaya magsara muna ako ng bintana. Tapos ako magpipray. Hindi, Usual na ginagawa niya. Nakabukas ang bintana, nagpipray siya. Kaya nakikita siya na nagpipray. Ayun, sinumbong na. At pagkatapos nun, tinapon na sa Den of Lions. At alam niyo na siguro ang kwento, di ba? Pagdating doon sa Den of Lions, tinikom ng Diyos yung mga bibig ng leon. Hindi siya sinakmal, hindi siya kinain. Kinabukasan, eto na yung hari. Kasi malapit din yung hari kay Daniel. Daniel, nandiyan ka ba? Sana niligtas ka ng Diyos mo. Andito po ako, mahal na hari. Tinikom po ng Diyos ang bibig ng mga leon. Inihango siya sa Den of Lions. Okay? Pero naniniwala ako, kahit na siya sinakmal ng mga leon doon, ay mananatili ang kanyang takot sa Diyos at hindi doon sa takot sa tao. Hinango siya. So, yung hari, ang ginawa niya, yung mga nagsulsul sa kanya na gumawa ng batas na ang sino mang nagpipray sa ibang Diyos maliban sa kanya, ay itatapon doon sa leon, sila ang kanyang tinapon doon sa leon. Kaya, parang nasa baba ang mga leon Kasi nung tinapon daw yung mga taong yun, sa gitna, yun ang description ng Bible sa gitna pa lang, nagtalunan na yung mga leon. Sinakbal na sila. Kinain na. Hindi pa umabot sa baba Okay? Description sa Bible. Biro mo ba naman meron kang kakainin, pero tinikom ng Diyos yung bibig mo. Kaya nung dumating yung pagkain,
Okay? So makikita natin ang pagliligtas ng Diyos. Huwag po tayong matakot sa tao, mga kapatid. Kahit na pinaka-death threat pa. Okay? Huwag nating katakutan. Si Joseph, alam naman din natin yon. Okay? Naging threat sa kanya yung misis ni Potiphar. At nakulong siya. Pero nanatili ang integrity ni Joseph. Hindi siya nag-compromise. Hindi siya natakot, na talikuran. Yung misis ni Potiphar. Si Queen Esther, ang dami pong kwento sa Bible na nanatili ang fear of God nila rather than fear of men. Okay? So, kung magbabasa nga tayo ng Biblia, the more na ma-appreciate natin itong mga to. Another thing, why we should fear God rather than man. Because God knows us personally. Kilala ng Diyos tayo personally. Bakit tayo matatakot? Ano ba yung sinasabi ko dito? Pagdating doon sa verse 6 and 7, binaling ni Jesus yung topic on 5 sparrows and 2 pennies. No? Verse 6 and 7. Not one of them is forgotten by God. Ano ibig sabihin ng 5 sparrows sold for 2 pennies? Ibig sabihin, ganun po ang ganun kamura ang value ng mga ibon na to. Okay? 5 sa 2 barya. Okay? Ganun kamura. Yet, kahit na napakaliit ng value ng buhay ng mga sparrows na to, ng mga ibon na to, yet, God has not forgotten them. Hindi sila nakakalimutan ng Diyos. Ganun din po tayo. Kahit na sabihin natin maliit tayo, okay? Parang tinuturing tayo ng iba na walang kwenta. Naku, malaki po value sa natin sa ating Lord. As far as God is concerned, every one of us is valuable. Kaya huwag niyong sasabihin yun. Dahil sa tao, kasi alam mo, wala akong pera sa kanya. Dito sa taong ito, pagka ako'y magtutuwid sa kanya, sigurado, aayawan ako nito. Siya lang yung kuminsan tumutulong sa akin Ayun, di ba? May fear tayo sa tao, dahil akala natin, wala tayong kwenta. God can provide all our needs. God considers us valuable, special. Naalala ko sa JIC nung araw, no? Where God, welcome to Jesus Coming Christian Fellowship, where God is number one and everyone is special. Yan. Every one of us here is special. Okay? Every one of us here is special. As far as God is concerned, we are all valuable. God cares for us. Huwag tayong matakot sa tao. Di ba? Merong iba kasi minsan no? Alam ko nung araw, nung nalaman ng isang anak na yung kanyang nanay ay na born again. Sabi niya, Mami, bakit na born again ka pa? Hindi yan ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay sabay labas ng pera. Ito. Pera, no? Si nanay, so natatakot siya ngayon. Ayaw na niya magpahalata na siya ay born again. Okay? Huwag po tayong matakot sa tao. Ipoprovide po ng Lord lahat ng needs natin. Kung minsan, yun yung threat ng tao Pera, Okay? Pagka atin ng born again na yan, hindi mo maalam ako nagpapasahod sa'yo? Diyan ba sa pagiging born again mo? Binibigyan ba kayo dyan? Oh my. Okay? Threat. Okay? Ano ba ang gagawa ng tao sa atin? Pwede itong mga to Kaya nga, sinasabi na ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot na maging hipokrito kayo, na Christian kayo, tapos magpapanggap kayo na para kayong hindi Christian. Dahil dito sa mga taong ito. Ang tandaan ninyo, valuable kayo sa akin. Precious kayo sa akin. Alam ko nga, pati ilan ang buhok ninyo Masyado na yun. Over naman. Ang tawag po dyan, hyperbole. Over naman yun. Alam ng Diyos, lahat ng ating mga bilang ng buhok natin, grabe na yun. Okay? Do not be afraid. You are more than many sparrows. Kaya mga kapatid, sana maging very clear sa atin that pleasing God is not the most important thing. Hindi po It is the only thing.
We must please God. That's the only thing we must do. Not men. Huwag tayo maging men-pleaser. Okay? Minsan yun ang ginagawa natin, nagiging men-pleaser tayo eh. Kasi baka magtampo sa akin, baka lalo akong talikuran. So be it. As long as we are doing what God's will is. So be it. Marami na po akong kaibigan na tinalikuran ako dahil sa pagiging born again ko. Pero later, in-acknowledge din nila na ngayon ay pastor pa nga ang tawag sa akin. Okay? Why not? Stand on God's ground. Manatili ka lang sa piling ng ating Panginoon. Kahit talikuran ka, makikita ninyo pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Okay? So, why not fear God than man? Fear God than man. Okay? At yung pangatlo na nakita ko dito, why we must fear God rather than man? Because God will give us the Holy Spirit. God gives us the Holy Spirit. Sabi po sa verse 8 and 10, I tell you, whoever acknowledges me before man, the Son of Man will also acknowledge him. Eh kung minsan ayaw natin gawin yon. Anyway, before the angels of God. But he who disowns me before man will be disowned before the angels of God. So anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven. So makikita natin, again, kung tayo Christian, we must acknowledge God. Okay? Dapat i-confess natin siya. Oo, born again ako. Kilala ko ang Panginoon. Meron kang, umaattend ako ng Bible. Let us confess our faith. Pero kung i-disown natin siya, ayun. Some people, okay, ayaw nilang ipahalata na Christian sila. Kaya, ganun ba? Umaattend ka? Ganun ba? Hindi naman ako umaattend. Nakikinig lang ako kasi naimbitahan ako eh. Tsaka yung nanay ko kasi. Yeah. Wow, you are now disowning Christ. You are now not confessing Him. Bakit? Fear of men. Baka layuan ako ng mga barkada ko eh. Yan. Do not fear men, but rather fear God. Acknowledge Him. Acknowledge Him. Baka kasi mamaya, sabi nga, tayo ang ma-disown. Okay? Sabi doon kanina, no? But he who disowns me before men will be disowned before the angels of God. Now, sabi ni Peter, ito maganda yung sinabi ni Peter sa chapter 3, verse 14 to 16. Even if you suffer, should suffer for what is right, you are blessed. Halimbawa, ikaw ay tinatalikuran, nire-ridicule ng mga tao, okay? You are still blessed. Do not fear what they fear. Do not be frightened. But in your hearts, set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you, to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior, may maganda kang pag-uugali, pero yung ibang tao, chinichismis, binabaliktad ka. Okay? Hayaan mo na lang sila. Pagdating ng araw, okay? In Christ, no? Because those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. Sila man mismo mapapahiya doon sa kanilang paninirang puri na ginagawa sa iyo. Okay? Kaya hayaan mo lang sila. So be it. Ibigay mo na lang kay Lord. Magkaroon ka lang ng takot kay Lord. Huwag kang matakot na yung ibang tao, ganun ang chismis sa'yo, alam nila na, ganun ka na, okay? Matatakot ka sa kanila, huwag kang matakot. Alam niyo nangyari sa akin to, hindi ko alam to, unconsciously ako. Unconscious na nangyari sa akin to. Na doon sa opisina namin, doon sa department namin, siyempre, merong iba doon na alam nila, born again ako, nag-lead ako ng Bible study, pagkatapos, okay, hindi ko alam, chinichismis pala ako nila sa ibang department.
Kaya pala pag pupunta ako ng ibang department, parang feeling lang, pero ayoko namang i-judge sila. So, hindi ko na lang pinapansin. Para bang, ako kaya pinag-uusapan nila? Kaya talagang ganun ang feeling ko noon. And there was a time na kailangan ko umikot sa buong department kasi inaayos ko yung ISO namin. ISO accreditation. So ako na binigyan ng in charge ng opisina para mag-interview sa bawat systems and procedures. Okay? Pagdating ko doon sa department na yon, okay? Nung nakausap ko na sila at nag-i-interview ko na sila at nagkakakwentuhan na kami, sabi nila sa akin, Vic, alam mo, kung hindi kita nakausap personal, akala ko ganito ka, ganito ka, ganito ka. Sabi ko, bakit naman po? Yun ang sabi sa amin eh. Chinichismis na pala ako. Hindi ko pa alam. Tapos na, lalakad-lakad ka doon, yung ibang tao, iniisip pala na, ganito ka, ganyan ka. Huwag mo silang katakutan, hayaan mo sila. Kung ganun ang iniisip nila. Okay? Do not fear them. Pagdating ng araw, yung kanilang pagdadaldal, pagpaninirang puri, ay nako, babalik sa kanila yon. Babalik sa kanila yon. Okay? So makikita po natin yung iba't ibang dahilan kung bakit natatakot ang tao o ang mga Christians sa mga tao, kaya nagpapanggap sila na sila ay unbeliever. Okay? May hypocrisy din on their part. Okay? Bakit? Tatakot sila kung ano gagawin ng tao sa kanila. Natatakot sila na baka maya hindi tugunan ang mga pangangailangan nila ng mga taong ito. Natatakot sila na baka mamaya kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao. Yet, sabi nga doon sa talata, no? The Holy Spirit, yung previous natin, the Holy Spirit will give you the wisdom and the courage on what to do, on what to say. It will be the Holy Spirit. Kaya, ang another kita ko dito, why we should fear God rather than man, because God will give us the Holy Spirit. Will guide us into all truth. Siya ang magbibigay sa atin ng empowerment kung anong dapat nating sabihin, kung anong dapat nating gawin. Okay? So, as a challenge to every one of us here, Jesus gave a strong warning for His disciples. Sa panahon po natin ngayon, the Word of God is also giving us a warning, strong warning, that we should not be people pleaser, but rather, we must only fear God. The only fear that should have functional control in our hearts and minds is the fear of God. Because only God has the power over eternity. God cares and knows us personally, and God gives us the Holy Spirit for courage and wisdom. Do not fear man, brothers and sisters. Fear God. Manalangin po tayo.